Dr. Santos? Are you okay? Sige, iyak mo lang yan. Sige, iyak mo lang yan. Ang bigat, Dok. Ang bigat po pala mamatay ng pasyente. Hindi ko po kaya. I'm sorry. This is the first time na namatayan ka ng pasyente and unfortunately, isang tao na malapit sa'yo. Buti nga po, no, Dok. Nakapagpaalam po sa kanya si Grace. Napaisip po tuloy ako. Paano po kaya ako, Dok? Sa tatay ko po. Paano kaya pag namatay na po siya? Ano kaya yung last words po na makikinig niya? O kung makikita ko pa po ba siya? Gusto mo ba siyang makausap? Siyempre po. Pero paano ko po gagawin yun? Hindi ko nga po siya kilala. Isipin mo na lang na ako ang tatay mo. Sabihin mo sa akin ang lahat ng gusto mo sabihin sa kanya. Makakatulong to sa iyo, Dr. Santos. Subukan mo. Kunwari ako ang tatay mo. Anong gusto mo sabihin sa akin? Tay, sana makilala na po kita. Sana po maramdaman ko yung pagmamahal mo. Kasi hanggang ngayon, yun po yung gustong-gusto ko eh. Yung maramdaman ko po yung pagmamahal niyo. Alam niyo po, inggit po ako na may makikita po magtatay na kumakain po sa restaurant o yung hinahatid sundo po sila sa school or sa trabaho. Tapos inggit po ako pag may nakita po akong magtatay na sabay po nagsisimba. Inggit po ako, pero tay, gusto ko lang po sabihin sa'yo na kahit di po kita kilala, mahal na mahal po kita. At sana po, simula dati pa lang, kasama na po kita para kada may na-achieve po ako, nakikita niyo po. Sana maging proud po kayo sa akin. I'm very proud of you, anak. Doktora, alam niyo ho ba? Di na makapaghintay si tatay na makakita ulit. Sobrang saya niya, kaya maraming salamat ho talaga. Olive? Olive Garcia? Ako nga. Ako si Faith. Faith Castillo. Anak ako ni Harold Castillo, yung nakabangga sa tatay mo. Wala na nga pala si tatay. Pero may good news ako sa'yo kasi bibigay na namin yung cornea ng tatay ko sa tatay mo. Nakikiramay ako. At maraming salamat din kasi makakakita na ulit yung tatay ko. Ako, huwag ka magpasalamat. Kulang pa yung tulong na yun sa nagawa ng tatay ko sa tatay mo. Aminin ko nung una, medyo mahirap, lalo na dun sa bunso kong kapatid. Pero buti na lang nakumbinsi siya ni Dr. Annalyn Santos. Ha? Si Dr. Annalyn Santos? Teka, akala ko... Doktora Tanyag,
Di ba sinabi mo sa akin na ikaw ang nakiusap? Nako, imposibleng makumbinsi ni Doktora Tanyag yung kapatid ko. Matigas yung ulo nun. Nakumbinsi nga lang siya ni Doktora Annalyn Santos kasi matagal na sila mag-best friends eh. Doktora Tanyag, bakit mo sinabi sa akin na ikaw yung kumumbinsi sa kanila? Anak po, tinawag niyo po ako, anak. Na-carried away lang ako, Doktora Santos. This is the first time na namatayan ka ng pasyente and unfortunately, isang tatay siya. Isang tatay din ako kaya naisip ko si Zoe. And it is in our character to think of our co-doctors as family. Anak din ang tingin ko sa'yo because we are all in this one family of doctors. Do you feel better now, Dr. Santos? Sa totoo lang po, Dok. Kulang na kulang pa nga po yan eh. Kasi galit na galit po ako sa tatay ko. Kasi araw-araw ko po iniisip kung bakit iniiwan niya po kami ni nanay. Hindi ko po alam, ayaw niya po pa sa amin. O wala lang ba siyang awang ama. O may ginawa mo kami ni nanay para hindi niya kami harapin. Hindi ko po alam bakit hindi niya po hinarap yung responsibilidad niya bilang tatay ko. Kung may pagkakataon ka na magkita kayo ng tatay mo, baka magbago yung pananaw mo sa kanya. Dahil baka nagsisi siya na iniwan niya kayo. Sana nga po. Siguro po, Dok. Kung nandito po yung tatay ko, araw-araw ko pong isusumpat sa kanya lahat ng pagkakamali niya. Pero, sa totoo lang po, Dok, gusto ko lang din naman po makita maging masaya yung tatay ko eh. Kaya kung may pamilya po siya, tsaka kung may iba po siya, anak, sana lang po yung pinagpipray ko, mabigay niyo po yung lahat ng pagmamahal po. Hindi niya nabigay sa akin doon sa isa niya pa pong anak. Tsaka, Dok, kahit wala po si tatay, okay lang po sa akin. Napamahal niya na rin naman po siguro sa akin yung talino niya. Pero lahat po sa buhay ko, lahat po ng naabot kong pangarap, dahil po yun kay nanay. Lahat po to, utang na loob ko po kay nanay.